pagod ay naupo lamang ang dalawa sa ilalim ng puno ng matamis ang palaya. At habang sila ay masayang nagkekwentuhan, hindi nila alam na sila'y sinisilipan. Sa dami ng puno, siya ay natatakpan. Tila may binabalak ang taong halaman. Sa lahat ng kauri ay siya ang inutusan ng Haring Kulas na lubos ang kasamaan. Si Prinsipe Nye ay dapat niyang dakpin. Kung di niya magawa, gubat niya'y susunugin ng Haring Kulas na lubos ang kasamaan na wala nang alam gawin kundi kasakiman. Wala na siyang sinayang na oras. Lumitaw mula sa mga puno at naglakad palabas. Tahimik ang mga yapak. Gumalaw ng dahan-dahan papalapit kina Singko at Nye na masayang nagkikwentuhan. Nang siya ay malapit na, papalapit sa dalawa, nagulat na lamang siya nang si Singko'y nakatingin sa kanya. Si Singko'y sumenyas, si Nye ay napatingin. Napangitisan nila lang at binalak kilalanin. Ngunit ang sagot lamang ng taong halaman ay isang malakas na sigaw! Gulat! Sa pangit na muka sa kanyang harapan. Isang mahabang sigaw na isa lamang ang kahulugan. Natakot sa nilalang sa kanyang harapan. Ang kanyang sigaw ay kinagulat ng prinsipe. At dahil dito ay napasigaw na rin si Nye. Siya ay napapikit, ngunit sa pagdilat ng mga mata, ang taong halaman umalis, naglaho na. Napagod sa paghinga ay bumagal. Nalungkot ang prinsipe, sana'y wala na lamang sumagabal. Bumalik na lamang siya sa kanyang pagkakaupo. Nakasimangot, nakatungo, pinantahan siya ni Singko. Hana, o prinsipe, huwag ka nang malungkot. Ang buhay ay sadyang ganyan. Huwag ka nang sumimangot. Mahaba pang paglalakbay ang ating tatahakin. Marami pang kaibigan ang kikilalanin. Di importante ang pisikal na kagandahan kung ang tunay na hangarin ay kabutihan. Ang tunay na kaibigan ay naririyan lamang. Huwag kang sumuko at siya'y ating matatagpuan. Napawi ang lungkot ni Prinsipe Nye. Sa awitin ni Singko'y handa na muling bumiyahe. Makipagsapalaran, maghanap ng mga kaibigan. Marami pang iba, bukod sa taong halaman.